Yes, I filed a complaint for disciplinary action against a certain lawyer before the IBP today. And this action is not only in defense of my own person and dignity, but more so and more importantly, in defense of the women I represent in Congress and the broader sector of Filipino women who continues to face various forms of sexism, misogyny, harassment, and attacks to degrade and silence them. This is truth on the line. Ito po ang dahilan kung bakit hindi lang ito laban ng iisang tao, kundi laban ito ng mga kababaihan. Lalong-lalo na yung mga gusto na manahimik na lang tayo at hayaan natin ang mga ganitong asal. Ang mensahe po natin, hindi ito katanggap-tanggap at hindi natin palalampasin ang ganito. Explain ko lang po kung bakit he is the lawyer who cannot be named, although alam naman ng buong Pilipinas kung sino yun. Kasi I think that's a rule no, ng IBP, if there's a pending case, wag mo nang pangalanan. No? And anyway, nabasa ko po yung depensa niya, Congresswoman. Sabi niya, sarcasm lang naman daw yung sinabi niya about you, fantasizing about you. At sabi niya, meron namang absolute freedom daw of imagination. Ano po yung masasabi niyo doon sa ganong comment? Even if it's just a matter of imagination, when it's publicly shared or narrated, then bawal po yan sa ilalim ng ating Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Ang pagbabawal sa mga sexual comments, sexist o misogynistic remarks, meron po yung malinaw na pagbabawal at pananagutan sa ating batas. Bilang isang principal author, isa sa mga principal author ng naturang batas, hindi po katanggap-tanggap na hahayaan natin kung may ganito. Kasi kung sa imagination lang nila yan at naikwento publicly, meron po yung real life no, na consequences para sa mga babae na nakakaranas ng iba't ibang forma ng pambabastos at abuso. Naghihirap na nga yung kababaihan ngayon sa taas ng presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho, ng kabuhayan. Tapos may ganito pa ng mga forma ng pambabastos. Yan. Kaya muli, hindi dapat yan palagpasin. May sinabi din siya na fake daw kayo na women's advocate kasi mahilig daw kayo mag-makeup at nagsusot kayo ng designer clothes. Ano po yung, I'm asking all these questions kasi naririnig din natin yan sa ibang mga lalaki. No? It's not actually entirely uncommon dito sa bansa natin, unfortunately for women. Pero kayo po, ano yung reaction nyo sa ganong mga comment? Yan po yung halimbawa ng mga sexist at misogynistic remarks. No? Kasi karaniwan binabato yan yung may kinalaman sa itsura, kung paano ka manamit, sa mga kababaihan. Hindi naman natin minamaliit na nangyayari din po ito sa mga kalalakihan. No? Pero ang karamihan pa rin na ganitong mga kaso na pagmamaliit sa aming boses na imbes mapakinggan ang aming mga posisyon sa issues ay pinipili pang magkomento so kung ano ba yung itsura namin, kung ano yung makeup, o kung ano yung pananamit. Lahat naman ito ay walang kinalaman no, doon sa issue na dapat sagutin at dapat mapanagutan ng ng sino man no, na nang babastos o walang respeto sa ating mga batas na bawal na ang bastos. Ano yung initial reaction mo? Yung first time that he commented, the lawyer who cannot be named, yung initial comment niya, ano yung reaction ninyo? Sa akin po, nakakagalit na mapapaalalahanan ka na naman kung bakit ba may buwan ng kababaihan. Na sa kabila ng ang dami na nating gains pagdating sa equal protection, sa pagtitiyak na dapat pantay no ang karapatan at proteksyon ng lahat ng tao, nangyayari pa rin no yung ganitong mga pambabastos. Hindi po katanggap-tanggap at sa totoo lang po nakakadiri no, na maging subject no, ng ganyang tipo ng pananalita. Kaya yung naramdaman ko talaga yung galit na kung ito, yung mga ganitong bastos na pananalita ay ginagawa po laban sa akin na isang member ng House of Representatives, paano pa kaya kung ginawa ito sa isang karaniwang
babae sa karaniwang tao. Kaya yan po yung nag-inspire sa akin na dapat talaga tumindig at huwag tayo manahimik no pagdating po sa ganitong kaso. Yung final yung complaint, is it a complaint for disbarment? O may hinihingi lang kayo na whatever sanction the IBP will decide? What I can say for now is that it is a complaint for disciplinary Yeah. sanction. And one of the possible sanctions could be disbarment.